Sa simula ng episode, hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakikita dahil ang lahi ng halimaw na mantis ay sinasabing naubos na 10 taon na ang nakalipas. Alam nilang imposibleng mapabagsak nila iyon ng sila lang. Kaya't inutusan ng kanilang leader si Mia na magbitaw ng mahika bilang pampadistract, kahit alam niyang hindi iyon sapat. Wala siyang magawa kundi lumingon kina Light at sa kanyang mga kasamahan at hilingin sa kanila na tulungan silang guluhin ang halimaw upang makatakbo silang lahat. Ngunit nang marinig ni Light na balak lang ng mga bata ang tumakas, tinanong niya kung hindi ba nila mamasamain kung siya na lang ang tatapos sa halimaw. Akala ng mga bata na sisiraan siya ng ulo, dahil ang ganoong uri ng mantis ay siguradong may antas na hindi bababa sa level 500. Ngunit sinabi ni Light na wala silang dapat ikabahala dahil kaya nilang harapin ito. Si Gold ang unang umatake, pero laking gulat niya nang mapigilan ng mantis ang karamihan sa kanyang mga hampas ng halos walang pinsalang natamo, ibig sabihin, napakatibay ng mga kuko nito. Sunod si Light na bumaril ng isang palaso ng apoy, ngunit bago pa ito tumama, naiparing ng mantis ang atake at naibalik pa sa kanya. Nakita ito ng mga bata at inisip nilang delikado na sina Light. Kaya minadali nila si Mia na tapusin ang kanyang mahika, pero masyado itong tuwang-tuwa sa nakita. Gumamit si Light ng mahika panglaban ng walang sinasabing orasyon, isang bagay na akala ni Mia ay imposibleng magawa. Hindi gaanong marunong sa mahika ang iba kaya't hindi nila lubos maintindihan kung gaano iyon kahanga-hanga, ngunit tinulungan pa rin nila si Light at ang kanyang grupo. Gayunman, sinabi ni Gold na mas mabuti kung huwag na lang silang makisali. Bilang aral, ipinaliwanag niya na ang kalasag ay hindi lang para sa depensa. Nang umatake ang mantis, pinaikot ni Gold ang kanyang katawan at tinabig ang atake ng perpekto, dahilan upang mabasag ang kuko ng halimaw. Idinagdag pa niya na ang isang kabalyero ay hindi dapat pumalampas ng pagkakataon upang umatake. Habang nasasaktan pa ang mantis, mabilis niyang pinutol ang isa nitong paa. Sumunod si Light at muling nagpalipad ng mga palaso ng apoy, ngunit sa pagkakataong ito, kahit may paring ng mantis, nagbago ang direksyon ng mga palaso at tumama sa likod nito. Kontrolado na ni Light ang mga palaso, anumang gawin ng mantis, tatama pa rin ang mga ito. Sa huli, naputol ang lahat ng mga galami ng halimaw at napagtanto nitong wala na itong panalo. Tumakbo ito papunta sa kagubatan upang tumakas. Ngunit gumawa si Light ng pader ng apoy upang harangan ito. Si Mia ay halos hindi na makapaniwala dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalawak na uri ng mahika na agad na naisasagawa. Wala nang matatakbuhan ng halimaw, kaya ginamit nito ang mga pakpak upang lumipad paakyat. Ngunit bago pa ito makatakas, tumalon si Nemumo at ginawang pira-piraso ang mantis sa ere. Pagkababa niya, sinabihan siya ni Gold na nagkamali siya, akala ni Nemumo tama ang ginawa niya dahil sinira niya ang halimaw, ngunit ipinaliwanag ni Gold na sinira rin niya ang lahat ng mahahalagang bahagi na sana'y mabebenta sa bayan. Nang mapagtanto ni Nemumo ang kanyang pagkakamali, agad siyang humingi ng tawad kay Light, ngunit sinabi nitong ayos lang yun. Samantala, nakatayo lang ang mga bata at iniisip kung talagang nakakita sila ng isang tao na tinalo ang quad-side mantis, o kung guni-guni lang yun. Makalipas ang ilang minuto, habang sinusuri nila ang mga nalalabing parte ng halimaw, natagpuan nila ang magic gem nito na buo pa. Dahil doon, magagamit iyon ni Light bilang patunay ng kanyang tagumpay. Bago siya umalis, nilapitan siya ng isa sa mga bata at tinanong kung miyembro ba siya ng kilalang grupo ng mga adventurer dahil tila sobrang lakas niya para sa isang baguhan. Ngunit sinabi ni Light na sila ay mga franker lang, kaya't lalo pang naguluhan ang mga bata. Pagkatapos ng laban, ginamit ni Mia ang kanyang mahika upang lumikha ng bowl ang tubig at inalok si Light na gamitin iyon para maghugas ng mantis goo. Nagpasalamat si Light dahil ginamit ni Mia ang kanyang mahika para lang doon, ngunit sabi ni Mia, iyon na ang pinakakaunting magagawa niya. Dahil palubog na ang araw, inanyayahan ng leader sina Light at ang kanyang grupo na makisama sa kanilang kampo magdamag, hindi lang dahil delikado sa gabi, kundi dahil gusto ni Mia na makausap pa si Light tungkol sa mahika. Pumayag si Light dahil wala namang masama. Habang kumakain, tinanong siya ni Mia ng kung ano-anong bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil hindi niya pwedeng ibunyag ang totoo, gumawa siya ng kwento, sinabi niyang parehong makapangyarihang mage ang kanyang mga magulang, kaya kaya niyang gumamit ng mahika ng walang incantation. Naunawaan niyon ni Mia, ngunit hindi pa rin maintindihan ng kanyang kapatid kung bakit napakahalaga niyon. Ipinaliwanag ni Mia na may 3 pangunahing uri ng mahika, ang combat magic para sa isang target,
tactical magic na nakakaapekto sa malawak na lugar gaya ng firewall ni Light, at strategic magic na kayang baguhin ang buong mundo, tulad ng paglikha ng lindol o pagbagsak ng mga meteor. Karaniwan itong nangangailangan ng grupo ng mga elite mage na sabay-sabay gumagamit ng kanilang mana. Para sa ibang lahi, madali lang iyon, pero bihirang magawa ng mga tao. Kaya't sobrang namangha si Mia sa isang kagaya ni Light. Hindi man alam ng kanyang kapatid ang lahat tungkol sa mahika, pero halata niyang napakatalino ni Light. Gayunman, pinaalalahanan niya si Mia na magaling din naman siya, dahil nakatanggap siya ng rekomendasyon mula sa isang duke upang pumasok sa Magic Academy. Naaga nito ang pansin ni Light, kaya tinanong niya kung iyon ba ang akademyang pinamumunuan ng Principality of Nine, ang bansa na binuo ng 9 na lahi. Kinumpirma ito ni Mia at sinabi ni Gold na dapat nga ay napakatalino niya para mapansin ng ganoong institusyon. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang kapatid na namatay ang kanilang mga magulang dahil sa salot, kaya't hindi siya nakapasok at napilitan silang bumuo ng maliit na grupo kasama ang dalawa nilang kaibigan, sina Jimria at Wordy, para mabuhay. Ang layunin nila ngayon ay makapag-ipon ng sapat na pera para mapag-aral si Mia, ngunit sinabi ni Mia na masaya na siya sa kanilang samahan at ayaw niyang magsakripisyo pa sila. Natuwa si Light sa kanilang pagkakapatiran dahil naalala niya ang kanyang sariling kapatid na babae. Nang tanungin siya ni Mia kung bakit siya naging adventurer, nagsinungaling siyang nasunog ang kanyang mga magulang at iniwan siyang may malulubhang paso sa katawan, kaya naghahanap siya ng mahikang lunas. Natahimik ang lahat, at upang basagin ang tensyon, nagbiro si Jim kung magkasintahan ba sina Gold at Nemumo. Agad na umalma si Nemumo at sinabing hinding-hindi, habang kalmado namang sagot ni Gold na wala siyang interes sa isang babaeng tulad niya. Samantala, sa ibang bahagi ng dungeon, abala si Keo sa pagpatay ng mga orc upang makuha ni Yannick ang mga materyales na kailangan para sa kanyang eksperimento, isang eksperimento upang lampasan ang limitasyon ng antas ng bawat lahi. Nang makuha na niya ang kailangan, sinabi niyang kailangan na lamang niya ng isang tao bilang test subject. At alam ni Keo kung sino ang target niya. Lumipas ang ilang panahon, pumunta si Light sa guild upang ipalit ang mga magic stone na nakuha nila. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya dahil hindi pa sila nakakakita ng ganoon karaming hiyas. Dahil sa pagkatalo nila sa Mantis, sumikat sila at tinawag na Party Black. Mula noon, mas maganda na rin ang trato sa kanila ng mga receptionist, bagay na ikinatuwa ni Light dahil iyon talaga ang kanyang layunin. Habang naglalakad sila patungo sa dungeon, tinawag siya ng isang lalaki. Agad nagdepensa si Nemumo, pero sinabi ng lalaki na wala siyang masamang balak. Ipinakilala niya ang sarili bilang Sullivan, at ang kasama niya ay si Gilbert. Narinig nila ang tungkol sa pagkatalo ng Mantis at gusto lang nila itong batiin. Pagkatapos, tinawag ng kanilang grupo sina Sullivan at Gilbert papasok sa dungeon, kaya nagpaalam sila kay Light. Natuwa si Light dahil nagbibigay siya ng inspirasyon sa ibang tao. Gayunpaman, marami pa rin ang naiinggit at nagdududa sa kanya, lalo na ang ibang lahi. Inaasahan na niya ito, at ang tanging paraan para mapatunayan ang sarili ay ipakita ang mga resulta. Pagpasok nila sa dungeon, sinabi niya kina Gold at Nemumo na babalik siya sa ikalimang palapag. Nakita niya roon muli ang mga bata, kaya nilapitan niya sila. Laking gulat ni Mia na makita siyang muli, at ibinigay niya kay Light ang isang maliit na kabibe na may ointment na siya mismo ang gumawa, para raw sa mga paso ni Light. Napangiti si Light, medyo nahiya dahil nagsinungaling siya noon. Bilang ganti, binigyan niya si Mia ng isang magandang pulse eres. Nag-alinlangan si Mia dahil mukhang napakahalaga nito, ngunit pinilit siya ni Light na tanggapin iyon bilang pasasalamat. Masayang tinanggap ito ni Mia at sinabing iingatan niya ito habang buhay. Pagkaalis nila, tinanong siya ni Nemumo kung sigurado ba siyang tama ang ginawa niya, dahil ang ibinigay niya ay isang SS-class item, isang wishing bracelet na kayang magbigay ng maliit na himala depende sa hangarin ng nagsusuot. Di nagtagal, nakarating sila sa ikalimang palapag na nababalutan ng nyebe. Tamang-tama ito para sa kanilang misyon dahil magandang tagwan ang paligid. Inutusan ni Light sina Gold at Nemumo na manghuli habang siya ay gagamit ng teleportation item upang bumalik sa kanyang trono sa Dungeon City. Doon, nagkape siya at tinanong ang kanyang mga tauhan tungkol sa paghahanda ng kanilang plano ng paghihiganti. Ipinabatid ni Ellie na halos handa na ang lahat. Masaya si Light sa ulat at sinabi niyang gamitin nila ang lahat ng kailangang mapagkukunan para magtagumpay. Samantala, iniutos niya kay May na pamahalaan ang mga gawain sa Abyss, kay Cookie na magpatuloy sa pagsisiyasat, at kay Mizuna na manatiling tagapagtanggol ng lungsod. Masaya si Mizuna sa tungkuling iyon at nangakong walang masasaktan sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Hindi na makapaghintay si Light sa araw ng kanyang paghihiganti,
gustong-gusto niyang makita ang desperadong mukha ni Sasha kapag naganap na ang lahat. Samantala, sa ibang bahagi ng dungeon, nakahimpil sina Gilbert at Sullivan kasama ang kanilang grupo. Habang nagbabantay si Sullivan, nagpaalam siyang iihi muna, ngunit nang bumalik siya, nakita niyang pugot na ang ulo ni Gilbert, at naroon si Keo. Pinatay din ang dalawa pang kasamahan nila habang natutulog. Ipinahayag ni Keo na ginagawa niya iyon dahil sa matinding puot sa lahi ng tao. Galit na galit si Sullivan ngunit alam niyang wala siyang laban, kaya naghagis siya ng smoke bomb at tumakas, umaasang makakarating sa guild upang iulat ang nangyari. Akala niya ligtas na siya dahil karamihan sa mahika ay hindi epektibo kung hindi alam ng kalaban ang lokasyon ng target, ngunit bigla siyang tinamaan sa likod. Paglingon niya, nakita niyang nakasakay si Keo sa isang lumilipad na hoverboard. Maya-maya, nawalan siya ng malay matapos tamaan ni Yannick, na sinermonan si Keo dahil pinatay nito ang lahat. Ayon kay Yannick, kailangan niya ng mga buhay na tao bilang test subject dahil hindi pa matatag ang kanyang eksperimento. Binalaan niya si Keo na siguradong mamamatay si Sullivan sa mga side effect bago pa man siya makumplito ang pananaliksik, kaya kailangan pa nilang humanap ng mas marami pang tao bilang mga eksperimento.